Habang dinodokumentaryo ni Tina ang pagkatalo ng mga Stone Golem, hindi nila inaasahan ang pagdating pa ng isa pang halimaw at sila ay pinalipad nito na parang Team Rocket, at si Tina lamang ang tanging naiwan. Magkasamang napadpad sina Sonny at Komatsu sa isang kagubatan na puno ng mga kabute, kung saan nakakita pa roon si Komatsu ng mga pugitan na bumubuga ng iba't ibang sauce, ngunit ayaw ito ni Sonny dahil ang papangit daw ng mga ito. Samantala, habang kasamang naiwan ni Tina si Terry, bigla itong nakaramdam ng panganib dahil nakita nito ang GT Robo na nakita noon sa kuweba, kaya kaagad na binuhat ni Terry si Tina upang sila ay lumayo. Si Rin at Toriko naman ay hinahabol ng mga halimaw, kung saan nagawang may hagis ni Toriko ang isa habang ang mga mukhang mga baboy naman ay pinatulog ni Rin. Ngunit hindi nagtagal ay agad silang napalibutan ng mga ito, kaya naman inutusan ni Toriko si Rin na ilunsad sa kanya ang battle perfume nito upang tumaas ang kanyang aura at matakot sa kanya ang mga halimaw. Nang gawin nga ito ni Rin ay ilang ulit na tumaas ang aura ni Toriko at ang kanyang demonyong aura ay mas lalong nakakatakot, kaya naman karamihan sa mga halimaw ay nagsitakbuhan. Bagamat naitaboy ni Toriko ang karamihan sa mga halimaw, napansin niya na tila may isang halimaw na hindi man lang natakot sa kanyang aura. Ito ang level 28 Two-Headed Obosaurus, kung saan agad na naalala ni Toriko na isa itong alagang halimaw ng mga GT Robo na ipinadala upang marahil sila ay harangin. Samantala, inihaw naman ni Komatsu ang ilang mga kabute na maaaring kainin at winisikan niya ito ng toyo ng octopus sauce. Kahit pangit si Komatsu sa paningin ni Sonny ay namangha naman siya sa kakayahan nitong magluto at sa husay nito sa paghawak ng kutsilyo, kaya naman bilang pampalubag loob ay dinalhan niya pa ito ng mas malaking octopus sauce. Samantala, sinimulan naman ng suriin ng IGO ang batang Regal Mammoth upang makuha ang jewel meat nito, kung saan balak ni Mansom na palayain ito kapag nakuha na nila ang pinakamahalagang hiwa ng karne, dahil may kakayahan pa naman daw itong mabuhay pagkatapos noon. Subalit biglang nagkamalay ang batang Regal Mammoth at agad na napansin ni Mansom na tila tinatawag nito ang nanay nito. Speaking of nanay, may dalawang halimaw naman ang pinatay ng isang GT Robo. Ngunit ang malas lamang nito dahil kaagad itong nasira matapos maapakan ng malaking paa ng Regal Mammoth na hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Sa ibang dako naman, nahihirapan si Toriko na patumbahin ang Obosaurus dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan mula sa nakaraang laban. Dahil wala na siyang ibang paraan, muli niyang hiniling kay Rin na ilunsad sa kanya ang battle perfume nito. Kaya kahit alam ni Rin na masyado itong delikado para sa katawan ni Toriko, sinunod na lamang niya ang utos sa kanya ni Toriko at doon ay muling lumabas ang mas nakakatakot na aura ng bida. Ngunit nang mapansin ni Rin na tila malapit nang mawala si Toriko sa kontrol, agad siyang naglunsad ng relaxation perfume patungo kay Toriko. Habang nagpapasalamat si Toriko sa ginawa ni Rin, napansin niyang tila natakot na rin sa kanya ang halimaw at nais siya nitong maging bagong amo. Samantala, nagpasya na sina Komatsu at Sonny na magpatuloy upang hanapin ang iba pa, kung saan napadpad sila sa isang lawa na puno ng mga halimaw na nagkakainan sa bawat isa. Dahil kailangan nilang tumawid ng lawa, ginamit ni Sonny ang kanyang hair sensor upang makagalaw siya sa ibabaw ng tubig habang kinuha at binuhat naman niya si Komatsu. Nang makarating sila sa bandang gitna ng lawa, napansin ni Sonny na tila wala nang gumagalang halimaw roon, at hindi nagtagal ay nakakita sila ng nasunog na bangkay ng isang halimaw. Nang magtaka roon si Komatsu, sinabi ni Sonny na marahil ang Gourmet Corp ang may gawa ng mga ito dahil naghahanap sila ng mga pambihirang sangkap upang palakasin ang kanilang mga gourmet cell. Ipinaliwanag ni Sonny na nagmula ang mga gourmet cell sa isang uri ng jellyfish na naninirahan sa kailaliman ng karagatan, kung saan kapag ito ay itinanim sa katawan ng tao ay nagiging superhuman ang mga ito, at habang mas maraming pambihirang sangkap ang kinakain nila ay lalo silang lumalakas. Doon na naunawaan ni Komatsu kung bakit sobrang lakas ni Toriko at ng iba pa, ngunit sinabi ni Sonny na kapag ang proseso ng implantation ay nabigo, ang mga gourmet cell ay kakainin ng mga tissue sa katawan ng tao at maaari silang mamatay. Samantala, habang sakay sa bagong pet ni Toriko, narating nila ang isang lugar na kilala bilang The Devil's Playground. Habang kilala rin ito bilang mapanganib na lugar, sinimulan na nila Toriko na lakbayin ang mga matataas na toreng bato. Agad silang nakatagpo ng isang level 13 na palaka, ngunit sinagasaan at madali lamang itong nalampasan ni Toriko. Matapos naman makatawid ni Sonny at Komatsu sa lawa, nakarating na sila sa lugar na tinatawag na Regal Island, kung saan malapit na nilang marating ang tirahan ng Regal Mammoth. Ngunit habang naglalakad sila ay hindi napansin ni Komatsu ang mababaw na bangin, kung saan ikinagulat nila nang mapansin nilang isa pala itong malaking bakas ng paa.
Lumalabas sa pagmamayari pala ito ng isang malaking GT Robo na kinokontrol ng nagngangalang Jido na kasalukuyang hinahanap ang Regal Mammoth. Nakita niya ang kanyang kapwa kasamahan na naapakan ng Regal Mammoth, ngunit imbis na tulungan ay mas lalo niya itong dinurog dahil nais niyang siya lamang ang makakuha ng credit sa pagkuha ng karne ng Mammoth. Samantala, habang mabilis na hinahanap ni Terry ang kanyang amo na si Toriko, makikita namang nakaharap nito ang isang level 22 na dambuhalang toro na may maraming sungay. Nang mapansin ni Rin na nahihirapan na si Toriko dahil halos naubos na ang lakas nito, agad siyang nag-spray ng common fragrance upang pakalmahin at patulugin ang halimaw. Ngunit hindi pa nga sila nakakalayo ay may nakaharap naman silang isang level 30 na ibong mukhang matanda, kung saan mayroon itong pambihirang bilis at bumubuga pa ng mabahong hininga upang lumikha ng ilusyon. Sinubukan tumulong ng Obasaurus ngunit binugahan ito ng hininga ng halimaw, kaya naman nahilo ito sa sobrang baho at nahulog sa bangin. Dahil masakit sa ulo ang hininga ng halimaw na nakakagawa ng mga ilusyon ay inispray ni Rin kay Toriko ang isang pabango na parang Vicks, upang sa gayon ay gumaan ang kanyang pakiramdam at magamit niya ang kanyang pang-amoy upang matukoy ang halimaw. Ngunit nang hindi pa rin ito tinamaan ni Toriko, doon niya napagtanto na ginagamit pala ng halimaw ang bilis nito upang makagawa ng ilusyon, kasabay ng mabahong hininga upang lalong malinlang ang kalaban at masira ang isipan. Kaya nang muli itong sumugod ay hindi na muling nakaiwas pa roon si Toriko, ngunit sa kabutihang palad ay biglang dumating si Terry sa tamang oras at inatake nito ang halimaw. Labis ang tuwa ni Toriko nang muli niyang makita si Terry, habang ligtas namang nakalapag si Tina sa tulong ng kanyang alagang kalapati na lumulobo. Bago pa man maipaalam ni Tina kina Toriko ang tungkol sa isang malakas na GT Robo na nakita nila ni Terry, muling bumangon ang kalbong ibon. Ngunit tila ayaw na nitong sumugod dahil naramdaman nito kung gaano kapanganib si Terry, kaya naman ginamit na nila itong pagkakataon upang tumakas, at salamat sa matalas na pang-amoy ni Terry ay matagumpay nilang naiwasan ang maraming malalakas na halimaw at nakalabas ng ligtas sa Devil's Playground. Subalit ilang sandali lamang matapos silang makalabas ay biglang naamoy ni Terry na tila malapit na silang maabotan ng itim na GT Robo na kinokontrol ni Starjone, kaya nagpas siyang bumalik si Terry upang harangin ito. Nang ipinaliwanag ni Tina kay Toriko na marahil dahil ito sa itim na GT Robo na nakita nila kanina, nagpa siya si Toriko na hindi na lamang sundan si Terry dahil alam niyang nais siyang tulungan ni Terry na magpatuloy sa kanyang misyon. Samantala, narating na ni Sonny at Komatsu ang tinatawag na Regal Wall na may taas na 3,000 metro, kung saan sa itaas nito ay matatagpuan ang Regal Highland na tirahan ng Regal Mammoth. Sinimulan nitong akyatin ni Sonny gamit ang kanyang mga buhok, habang muli naman niyang binuhat si Komatsu na sobrang natatakot. Samantala, sinusubukan namang atakihin ni Jido ang napakalaking Regal Mammoth, ngunit kahit anong gawin niyang atake ay hindi man lang niya ito magalusan. Kaya naman bilang babala ay hinigop ng Regal Mammoth ang mga halimaw na nasa ibaba gamit ang ilong nito, at pagkatapos ay inilabas sa kabilang ilong na wala ng mga laman at puro buto na lang. Ngunit habang pansin ni Jido na tila may nakita ang Regal Mammoth, bigla na lamang itong tumakbo at nahulog sa bangin. Kaya habang inaakyat ng dalawa ang napakataas na bangin, napansin nila na tila kumukulimlim ang kalangitan. Ngunit agad na napagtanto ni Sonny na hindi iyon isang bagyo o masamang panahon, kundi ito ay ang napakalaking Regal Mammoth na nahuhulog patungo sa kanila. Sa puntong iyon ay nakita rin nila Toriko na nahuhulog ang Regal Mammoth, kaya naman mabilis silang kumilos upang puntahan ang pagbabagsakan nito. Habang patuloy ang pagbagsak ng napakalaking Regal Mammoth, susubukan sana ni Sonny na sumilong sa mga butas na nasa gilid ng bangin, ngunit biglang lumitaw roon ang mga halimaw na tinatawag na Heavy Cliffs. Nagalit ang mga ito sa kanila at biglang sumugod, kaya naman mabilis na hinila ni Sonny si Komatsu upang tumakbo pababa. Sa puntong iyon ay nakita ng dalawang grupo ang isa't isa, kaya naman agad na umisip ng plano si Toriko at gumawa siya ng isang malalim na hukay upang pagtaguan nila. Agad silang nagtago sa butas habang sina Sonny at Komatsu naman ay mabilis na nakapasok roon sa tamang oras bago tuluyang bumagsak ang Regal Mammoth na nagpayanig sa buong lugar. Agad din namang tumayo ang Regal Mammoth na parang walang nangyari dahil level 48 pala itong halimaw at napakakunat. Matapos itong tumayo mula sa kinahulugan nito ay makikita namang tagumpay na nakaligtas ang buong grupo, salamat sa ginawang butas ni Toriko at sa hair sensor ni Sonny na ginawa niyang lambat upang kahit papaano ay mapigilan ang bigat ng Regal Mammoth. Muling umungol ang Regal Mammoth at napagtanto ni Toriko na hinahanap nito ang kanyang nawawalang anak. Ngunit kasabay nito ay napansin ni Sonny na nakaligtas rin pala ang mga Heavy Cliffs mula sa pagkahulog, kung saan nagagawa pala ng mga itong patigasin ang kanilang mga katawan na parang bato, kaya nakayanan nila ang bigat ng Regal Mammoth.
Doon ay sinimulang kalabanin ni Sonny at Toriko ang mga halimaw, ngunit dahil nagagawa ng mga itong patigasin ang kanilang katawan ay hindi epektibo ang pisikal na atake ng dalawa. Subalit sa sandaling iyon ay bigla na lamang ang mga itong bumagsak at isa-isang naparalisa, kung saan nanggaling pala ang mga laso na iyon mula sa kanilang kaibigan na si Coco. Habang naroon si Coco upang tulungan silang hulihin ng Regal Mammoth, masaya naman siyang sinalubong ni Nakamatsu, puwera lamang kay Sonny dahil nandidiri daw ito sa kanyang lason. Bigla naman silang napatigil sa muling pag-ungol ng Regal Mammoth, ngunit sinabi ni Coco na huwag silang mag-alala dahil nilason niya daw ito upang pansamantalang maparalisa. Ibinunyag ni Coco na may nakita daw siyang kakaiba sa loob ng katawan ng Regal Mammoth, kung saan ang kanyang hinala ay may nakapasok na ritong isang GT Robo ng Gourmet Corp upang kunin ang jewel meat. Dahil doon ay nagpasya na rin silang pumasok sa loob ng katawan ng halimaw, ngunit sa puwet nito ang kanilang magiging entrance, na ayaw namang gawin ni Sonny dahil nakakadiri daw ito. Subalit sa sandaling iyon ay isang laser beam ang tumama sa kanila, kung saan nagmula pala ang atake na iyon sa GT Robo na kinokontrol ni Jido. Habang naroon si Jido upang pigilan silang makuha ang jewel meat ng halimaw, nagpasya naman si Coco na siya ang haharap rito upang sa gayon ay makapasok sina Toriko sa loob ng Regal Mammoth. Susubukan sanang pigilan ito ni Jido, ngunit tinawag ni Coco ang kanyang alagang higanteng uwak upang mawala ito sa balanse. Dahil doon ay sinamantala na ng iba ang pagkakataon upang makaalis, habang si Coco naman ay sinabing nakikita na niya ang anino ng kamatayan sa operator ng GT Robo na ito. Sa mga sandaling iyon, makikita namang nakabantay si Terry sa exit ng Devil's Playground. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng panganib dahil nakarating na roon ang GT Robo na kinokontrol ni Starjone, sakay ng Obosaurus. Samantala, habang pinaplano ni Toriko na pumasok sa puwet ng halimaw, bigla silang hinigop ng napakalaking ilong nito. Bagamat nawala saglit sa konsentrasyon si Coco dahil nakita niya ang anino ng kamatayan sa kanyang mga kaibigan, mabilis naman siyang nailigtas ni Kiss sa tamang oras at iniwasan ang mga pag-atake ni Jido. Ngunit dahil nag-aalala siya sa kanyang mga kaibigan ay nahuli siya ni Jido sa isang atake, mabuti na lamang ay protektado siya ng kanyang acid armor. Samantala, upang hindi sila maging buto-buto ay sinuntok ni Toriko ang ilong ng Regal Mammoth na medyo nasaktan, kaya naman direkta na lamang silang binuga sa bibig nito. Bagamat ligtas naman silang lahat na nakapasok sa bibig ng Regal Mammoth, bigla nilang napagtanto na nakatayo pala sila sa ibabaw ng isa sa napakalaking bagang ng halimaw at ito ay biglang nagsara. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.